ako? Do you love God? Amen! Amen. So, praise God. Kung ang sagot niyo po is amen. So, how do you show your love to God? So, paano po ba natin pinapakita ang ating pagmamahal sa Panginoon? So, mayroon po tatlong principles na isi-share ko mamaya. Later on ako, para maipakita po natin kung paano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating Panginoon. So, basahin po muli natin ang Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugunan niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at inalagdog bukas sa akin. So, amen. Sa binasa po natin, manonotice po natin na si Abraham ay tinitest ng ating Panginoon. Amen. So, the word testing or pagsubok was the first time used in the Bible. Sa verse na yan po. So, sa verse na naman po, makikita po natin that the test is about the love of a father to his son. So, bakit po kaya tinitest ni Lord si Abraham? Kayo po ba? Gusto niyo po ba ng pagsubok or testing sa buhay, no? Amen! Amen! So, hindi pala tayo normal. Gusto natin ng pagsubok. So, normally, di ba, ayaw po natin ng pagsubok kasi mahirap, painful, hindi tayo-aya, at hindi po ito maganda kasi nga, magsasuffer po tayo. So, all of us, or most of us, ayaw po natin ng testing sa buhay natin. So, kahit ako nga po, ayaw po ng pagsubok. Kasi nga po, sabi ko kanina, hindi po ito kaaya-aya. Ang Hebrew word ng testing is nasa. So, ang ibig sabihin po nito, ang pagsubok ng Diyos ay laging para palakasin tayo upang ipakita kung ano ang nasa loob natin at upang malaman natin ang ating mga kahinaan or ang ating mga kalakasan. Sinasabi din po sa Santiago 1, verse 2 to 4. Basahin po natin. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo dumaranas ng iba't uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So sa verse po na binasa po natin, ibig sabihin po ng salitang walang kakulangan or perfect, hindi po ibig sabihin na wala pong kasalanan. Kundi, ikaw ay maging ganap na may sapat na gulang. Or kailangan po natin mag-mature sa buhay natin. Hindi yung, di ba, tagal-tagal mo ng Christian, hindi ka pa rin marunong mag-pray. Marunong daw ang pray, sige natin, Lord. So, di ba, minsan, may mga kapatiran po tayo, hindi na umatend ng prayer meeting kasi nung time na magka-assign na ng prayer meeting, ayaw na kasi ina-assign na mag-pray. So, dapat po, it's a challenge. So, ako kanina dati ayaw na ng pagsubok. Ngayon, gusto ko na ng mga challenges sa buhay ko kasi doon po ako nagiging matatag. Tapos doon po tayo, maraming natututunan sa mga pagsubok na dinaranas po natin. So, ako din naman nung una, when I was a baby Christian, ang hirap mag-pray sa mundo. Paano mo mag-pray? Tapos, bigla pa ako sinabihan ako ni Pastor, Sis Mela, mag-present ka na. Napakabot na lang ako, pero sabi ko, Lord, ito na bahala sa akin. So, para ko po tayo, dumaan po sa level ng pagiging baby Christian. So, it's up to you na lang po kung paano po kayo lumago. So, iba-iba po yung level po natin sa ngayon. Depende po yun. So, paano po kayo kumilos or yung Holy Spirit sa buhay niyo. Amen. Amen. So, sabi po dito, ang pagsubok ay paraan ng Diyos upang ipakita kung ano ang nasa loob mo. Pinapalawak nito ang ating pananampalataya at
pinapalakas tayo dito. So sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ang pagsubok ay mabuti para sa iyo, or testing is good for you. Testing good for you. Amen. Left or right naman sila yan. So, maaaring hindi mo magustahan ang pagsubok, ngunit ilan sa atin nakakaranas ng pagsubok. Diba? Nakakaranas po tayo ng pagsubok. Una-una po yung problema natin. Financial. Una, pangalawa, mga karamdaman. Sunod, mga problema sa asawa, problema sa anak, at iba pa, problema sa negosyo, at etc. So, hindi ko po alam kung ano ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, but I have a good news for you. So, para po sa mga anak ng Diyos, ang pagsubok po ay isang pagpapala. Amen. Diba sabi na ni Pastor Jong, sinasabi ko lang sa atin is, problem is blessing. So, depende na lang po yung ating reaction towards testing ang pinakamahalaga. Yung reaction po natin, yung pinakamahalaga kapag may pagsubok natin. Every time po ganun may pagsubok po tayo, ano po ba yung iniisip natin? Problem is a blessing or problem is a problem. So, dapat change po lagi natin yung mindset natin. Na kapag may problem, pagsubok po sa buhay natin, i-change po natin, may pagpapalang darating sa akin. May tinuturo si Lord sa akin. So, dapat tingnan po natin kung kapag may problema or may mga pagsubok tayo, Lord, ano po ba yung tinuturo ko sa akin? Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maunawaan at maintindihan. At sabi nga sa binasa natin, ba, wala pang pagsubok na binigay sa atin na hindi po natin kayang i-overcome. Kasi si Lord yung magbibigay sa atin ng solusyon para malagpasan po natin yung mga problema or pagsubok sa buhay natin. Amen. Amen. And then, sinasabi din po sa 1 Corinthians 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi mararanasan ng mga tao. Tapat ang Diyos at hindi na ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyo. Makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen. So, yun nga po sinasabi ko, bibigyan po tayo totoo at tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. So, bibigyan niya tayo ng wisdom and knowledge, bibigyan niya tayo ng ways para ma-overcome natin yung mga pagsubok natin. So, God allowed testing for what purpose? So, ulitin ko po, do you love God? Amen. Amen. So, inaalaw po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng pagsubok kasi mga po, para malaman po natin kung talagang mahal po ba natin talaga ang Panginoon. So, sabi ko nga, how do you love God? So, number one principle is obedience. So, bakit mahalaga ang pagmamahal sa Diyos? So, same question po na tinanong ni Jesus kung nagbabasa po tayo ng Bible. Same question na tinanong ni Jesus kay Pedro, di ba? Sabi nga sa Juan, basahin po natin, Juan 21 verse 15. Kakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Amen. So sabi mo dito, Jesus asked Peter, in English version, pero diba, alam po natin kung anong nangyari. Nabigo si Peter kasi 3 times niya pong tinanggi ang ating Panginoong Jesus. So, ang pagsubok ng pagmamahal ay laging may kaugnayan sa paghahambing. Walang mali po sa ating family, sa ating mga anak, trabaho, negosyo. So, tanong ulit lang sa akin, mahal mo ba ako ng higit pa kaysa sa pagmamahal mo sa mga bagay na ito? So, amen. So, mahal po ba natin ang Panginoon kaysa sa mga asawa natin, sa anak natin, sa negosyo natin? Mas mahal po ba natin ang Panginoon kung sa mga bagay
magnanakaw sa bahay natin, huwag po tayong mag-alala. Kung nagtitiwala po kayo sa Panginoon, kaya-kaya po natin yung mga anak natin kuha na hindi sila mapapano, yung bahay po natin, hindi maaano, basta nagtitiwala po kayo sa Panginoon. Amen. So, back to story po tayo kay Abraham sa Genesis 22 verse 2. Ayon po sa talata, sinabi sa kanya, isama mo kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. So, stop lang po. Sinabi po dito, kaisa-isang anak. So, sino po nagbabasa ng Bible? Isa lang pa talaga yung anak ni Abraham? Dalawa. Pero, later on, sasabihin ko kung bakit kaisa-isa. So, anong nangyari kay Ishmael? Si Ishmael po yung unang anak ni Abraham kay Hagar. So, anong nangyari sa kanya? Diba? Eh, yun naman, or kahit sinong lalaki, kapag more than one family, and live together sila as a general rule, diba? Chaotic or magulo ang family na yun. So, sa family ni Abraham at ni Sarah, magulo na kasi ang gusto ni Sarah is paalisin or palayasin na sila Hagar at Ismael. So, labis na nag-alala si Abraham kasi syempre, unang anak mo si Ismael tapos palalayasin mo, mawawalay sa'yo. Ngunit, sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, huwag kang mag-alala, aalagaan at pagpapalain ko sina Hagar at Ishmael. Amen. Sundin mo ang iyong asawa mo si Sarah sapagkat ang promised son ay si Isaac. Kaya ko sinabi na ang nag-iisa kasi nga promised son si Isaac. Clear na po ba kung bakit sinabi si Isaac ang nag-iisang anak? Amen. Amen. So, back to verse 2 again, sabi dito, at pinakamamahal mong anak na si Isaac. So, mga fathers, pakibalik natin siya sa verse 2. Pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. So, CPC fathers, kaya niyo ba ihandog ang mga anak niyo sa Panginoon? Amen. Amen. Minsan ang hirap mong sagutin yan. Like si Pastor Joe, sabi na hindi niya kaya ihandog si Haon. Pero later on, na-realize na kaya niya nang ihandog. So, ang hirap po, minsan, ang hirap sumunod sa Panginoon kapag mga ganyan ang consequences yung kailangan natin pagdaanan. So, di ba, mahirap po yung mga ganon. So, minsan, nag-decide tayo, napipilitan tayo, or malawak sa loob natin. Minsan, ayaw po natin sumunod, or minsan, may kadalakan sa puso natin kapag sumunod tayo. Maaari kang sumunod sa takot, or sumunod sa Diyos na may pananampalataya. So, sa story po ni Abraham, ano po yung obedience niya? Diba? Sumunod po siya ng may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. So, verse 2 po again. Sabi po sa verse 2, pinakamamahal mong anak. So, the love of Abraham for Isaac. So, paano po naging pinaka-special pong anak si Isaac? So, how old po si Abraham nung nag-promise po si God na bibigyan po siya ng anak ni Lord? How old po siya ng Abraham? Hindi, yung nag-promise pa na, wala pa yung alatawin mo tayo ng basa ng Bible lang. O nakalimutan lang. So, ayon po sa Bible, si Abraham po ay 75 years old. So, mababasa po natin yan sa Genesis 12, verse 1 to 4.
dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumamba ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham na sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang harang ng siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lord. So, 75 years old po si Abraham. Noong nilisan niya po yung family niya papunta doon sa sinasabi ni Lord na lugar kung saan siya pupunta. So, sinabi niya rin po, God also promised to Abraham na I will make you a great nation. So, 10 years later, di ba, nangako si Lord na o bibigyan kita ng anak. So, 10 years later, sabi ni Abraham sa asawa niya, Mrs. Ano na? Meron na ba? So, sabi naman ni Mrs. Sarah, wala pa eh. Keep trying. And then, next po sa Genesis 15, verse 2 to 4. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pa ang kabuluhan ng laking bala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga-Damasco. Hindi mo ako pinagkaluban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. So, 75 plus 10, 85 years old na siya. So, wala pa rin. So, di ba pag si Lord naman nangako, wala pong timetable kung kailan. So, marirealize na lang natin, yung pinag-pray ko pala, ganito. Minsan hindi sa time po natin, pero later on, binibigay ng Panginoon. So, kagaya rin kay Abraham, di ba, after 10 years, wala pa rin. So, parang naiinip na si Abraham kasi wala pa rin siyang anak. Kaya sinabi niya kay Lord na, si Eliezer na lang yung magiging tagapagmana ko. Kasi sinabi mo, bibigyan mo ako ng anak, pero until now, wala pa rin akong anak. So, ang promise ni Lord kay Abraham, magmumula sa kanya at sa asawa niya si Sarah ang kanilang magiging anak. So, sabi niya, maglakad-lakad nga muna tayo, sabi ni Yahweh kay Abraham, maglakad-lakad nga muna tayo. Basahin natin yung verse 5 and 6. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bibig. Mabibilang mo yan, ganyan karami ang magiging lahi mo. So, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring na ni Yahweh bilang isang Panginoon. So, amen. So, doon po, dineclare ni Lord na yung magiging descendants ni Abraham is kasing dami ng mga bituin sa langit. So, mabibilan niyo po ba yung mga bituin sa langit? Hindi. Pero kung siguro yung sa eyes mo lang makikita mo is mga 7,000 yung mabibilang mo. Pero kapag yung telescope yung tingnan mo, sabi daw mo, billions of stars yung makikita mo sa langit. So sinabi rin po, God declared Abraham as a righteous because he believed in God. So sumampalataya si Abraham na kahit na medyo matanda na siya, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Basahin another, I think, mga 15 years, basahin po natin sa Genesis 18, 10 to 12. Sinabi ng isa sa mga panahon, babalik ako sa isang taon sa ganito rin panahon, at pagbalik ko ay anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng toda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay pamilong dana at hindi na nga pinaanak si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pagkipagtali. So, siguro yung age po nila is around 98 or 99. So, kaya natawa ako si Sarah.
thankful na the next year is bibigyan natin Lord ng anak Sara. sina Sarah at Abraham. So basahin po natin sa Genesis 21 verse 5 and 6. Isang taong na si Abraham nang ipinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa amin ng Diyos at sino ang makakarinig nito'y tiyak na matatawa rin. So imagine 100 years old, may anak ka, may baby ka, uubunin ka na. Ano ka ba? Nag-anak ka ba? So kaya nga, tawang-tawa si Sarah sa ginawa ng Panginoon sa kanya. So naunawaan nila po ba bakit so special, very special si Isaac sa kanilang mag-asawa? Kasi nga, they are waiting and praying for 25 years. So kaya nga, ang ibig sabihin po ng Isaac is laughter. So, anong makakulit gagawin ni Abraham kay Isaac? So, kailangan po i-offer ni Abraham si Isaac sa Panginoon. Siya kaya'y mag-obey or not obey? So, basahin po natin sa Genesis 22 verse 3 to 4. Kinabukasan, maagang umangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin pagdatong sa handog na susunugin. Kinahanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac ng 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang 3 araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang lakong kanilang pupuntahan. So, nag-obey po si Abraham sa ating Panginoon, instant obedience. Hindi niya na po pinag-isipan, hindi na po siya nag-pray, hindi niya na po kinausap ang kanyang asawa na, honey, i-offer ba natin si Isaac or hindi? So, kinabukasan, yung sinabi ni Lord na, i-offer mo si Isaac, kinabukasan, bumangon agad si Abraham at sinunod niya ang ating Panginoong Diyos. So, ito po, Abraham did instant obedience. So, in real life, ang hirap sumunod, di ba? Minsan na, di ba, kapag, minsan pag may inuutos tayo si Pastor, minsan ayaw natin kasi kala natin, hindi natin kaya. So, huwag po natin isipin, i-change po natin yung mindset po natin na hindi natin kaya. So, tinuturo ko nga sa mga young people na kailangan maging positive po lagi. It's okay naman na magkamali ka kapag may inutos si Pastor, nagkamali ka, may inutos siya na hindi mo nagawa ng tama. It's okay kasi, di ba, yung failure po natin, doon po tayo natututo. Next time, hindi ko na ito gagawin. So, nung inutusan nga ako ni Pastor, grabe yung galing na sa akin nung kasal, yung first wedding ng church natin, yung combined wedding. So, grabe yung galing sa akin ni Pastor, ng reverend ko, kasi nga, may hindi ako nagawa. Pero it's okay. Grabe yung iyak ko nun, pero it's okay. Diba? Minsan na, doon ko na okay, sige. Magle-level up na ako. Sa susunod, hindi na ganun yung gagawin ko. I will do better than sa ginawa ko last year. Amen. So, bakit ang pagsunod ay patunay na pagmamahal? So, sabi po sa John 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, si Jesus po ang nagsasabi nito. Jesus said, if you love me, you obey me. So, wag po tayong mag-play game sa ating Panginoon. Maging honest po tayo sa sarili natin. Patuloy na, kung hindi po natin kaya, sabihin natin kayo, Lord, hindi ko po kaya. Kung gagawin ko po ito, Lord, bahala ka na po sa akin. So, go! Dapat nga, di ba, sa kanta, dapat, yes, Lord, lang po tayo sa Panginoon. Amen. So, upang mahalin ang ating Diyos, kailangan po natin lumago. Mahirap magmahal po ng isang tao na hindi mo kilala.
at hindi mo rin mapagkakatiwalaan. So it took time bago po nakilala ni Abraham ang ating Panginoong Diyos. So tandaan po natin, mahal po tayo ng Panginoon. So ibinigay niya ang lahat para sa atin. Ang hinihingi lamang po ng ating Panginoong Diyos ay ang mahalin po natin siya. Amen po ba? Amen. So ito po yung mga halimbawa ng pagsunod na nais ng Diyos na gawin mo ngayon, ngunit hindi mo pa ginagawa. So, example po, ng letting go of sin. So, next, anger and bitterness. So, tanggalin mo na po yung galit mo, yung bitterness sa puso mo. Remove na, sabi nga ni Mars, remove all. Next, pornography. So, yung nakakaranas po ng pagsubok or temptation sa pornography, remove all na po yan. Unwholesome relationship, let go of that relationship. Ano po yung mga unwholesome relationship? Ito po yung mga relationship na nagkukos po na magkasala po tayo sa Panginoon. So kung may relationship ka na nagkakasala ka sa Panginoon, let go of that relationship. Next, stewardship of money, tithing. So tandaan po natin, hindi po natin pag-aari kung ano yung meron po tayo. Hindi po natin pag-aari yung mga anak natin. Hindi po natin pag-aari ang negosyo, ang trabaho natin. Ipinagkatiwala lang po ni Lord yung mga bagay na binigay po sa atin. Tandaan po natin, God owns everything. So, minsan, imbis na mag-tithe ka, tithe yung ginagawa mo. Ang hirap magbigay eh. Parang ang hirap binigay yung 10% ng kinita mo eh. Di ba, Mars? Yes. Next, spiritual discipline and worship. So, ito po yung mga ways na maipapakita po natin yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon. So, sa spiritual discipline and worship, dito po includes yung quiet time po natin sa Panginoon, yung pagbabasa po natin ng Bible, pagsasagot po natin ng duty, pag-pray, pag-attend po natin ng Bible study, ng prayer meeting. So, ito pala, nagpapakita po ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. So, ulitin ko po, do you love God? Amen. So, number 2, principle na po tayo, faith. So, back to story, verse 5. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So, ang kailangan po ulit na gawin ni Abraham is to offer Isaac sa Panginoon. So, ano po sinabi niya sa kanyang mga tauhan? Diba sabi niya, sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So, mataas yung grabe yung pananampalataya ni Abraham sa Panginoon. Kasi sabi niya, dito lang kayo, babalik kami. Ibig niya sinabi, babalik ako. So, babalik kami. So, meron po siyang pananampalataya. Verse 6 to 7, ipinasaan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na pagkatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at pangkatong, ngunit nasaan ang tupang iyahanog? Tanong ni Isaac. So, along the way, papunta na sila dun sa bundok. Nagtanong ang kanyang anak na, Father, bakit mayroon na tayong pangkatong, mayroon na tayong apoy, bakit wala pa yung i-offer natin? So, sabi po sa mga scholar, ang age po ni Isaac that time is hindi na po siya bata. So, probably ang age niya na po is nasa 20s. So, to be exact, sabi nga ng 25 years old na daw po si Isaac. So, tinanong na yung papa niya, diba, asan yung
i-offer natin. So, as for Abraham is concerned, di ba? Si Abraham, nag-promise ang Panginoon sa kanya na ang anak niya ang magiging tagapagmana niya in the future. So, therefore, kung ikaw yung ama, sabi mo, Lord, yung anak ko yung magiging tagapagmana ko. So, bakit ko i-handle yung anak ko ngayon? So, how come na mamamatay si Isaac? So, hindi alam ni Abraham kung anong gagawin ng Panginoon, ngunit nagtitiwala si Abraham sa kanya. So, nagtitiwala si Abraham. Si Lord na bahala kung anong gagawin ni Lord. So, sa verse 8, so, ito yung sagot ni Abraham kay Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. So, kapag may hinihingi sa iyo ang Diyos, hindi mo kailangang malaman ang mga kakahinatnan. Ngunit, ipagkatiwala mo ang mga kakahinatnan sa Kanya. So, ang job po natin is kailangan po natin mag-obey sa Panginoon. So, huwag na tayo mag-question pa kay Lord kapag si Lord yung nag-utos sa atin na, Lord, ano ba yung mangyayari? Ganyan. So, mag-obey ka na lang, magtiwala sa Panginoon. Lagi naman ang gusto ng Panginoon sa buhay natin is good, di ba? Di ba? Yung promise ni nga Jeremiah 29:11, sino nakakaalam ng Jeremiah 29:11? Amen. Amen. So, konti pa lang nakakaalam ng Jeremiah 11, ha? So, ito po yung pagsunod ni Abraham. It shows obedience and it shows faith. So, sabi nga po sa Hebrew 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya kay Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya niyo. So, dapat kapag may hiningi tayo, dapat magkaroon tayo pa ng pananampalataya. Sino ba yung hinihingaan natin? Di ba si Lord? God is Lord. So, dapat magkaroon tayo ng pananampalataya. So, sabi dito, I believe God is good and He is rewarder. So, ang faith po natin dapat is anchored on an object. So, ano po yung mga object na kailangan panghawakan natin sa pananampalataya natin? So, yung faith object po natin is God's promises and God's character. So, kilala po ba natin ang ating Panginoong Diyos? Amen. Amen. So, di ba, kapag may mga worries tayo, so natutuwa nga po kay Sis Rosie kahapon kasi nga, dati worry po siya sa anak niya. Pero kahapon, sabi niya, hindi na siya nag-worry kasi may pinanghahawakan na siyang verse. Amen. Ano yung verse? Philippians 4 verse 6. So, to not be anxious about anything, but in everything, with thanksgiving and prayer, surrender mo kay Lord kung ano yung mga problema or mga worries mo sa buhay. So, yun yung pinangahawakan ni Sis Rosie na Bible verse na hindi na siya mag-worry sa kanyang anak, sa kanyang asawa. Amen. So, di ba tayo din kapag nag-travel tayo, sino nang nakasakay sa airplane? Di ba? Ikaw matatakot ka kasi minsan naisipin mo baka biglang bumagsak. Yung object of faith natin is nakasalalay sa airplane at sa piloto. So, nagtitiwala tayo sa aeroplano at sa piloto na walang mangyayaring masama sa atin. Magiging safety ang ating papupuntahan. So, sabi sa Roma 4 verse 19 to 21, hindi nang ang kanyang pananampalataya kahit umugod-ugod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay paong. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri
pa siya sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang pangako nito. So, Amen. So, sinasabi nga po na si Abraham is man of faith dahil nga po sa pambihirang pananampalataya ni Abraham sa ating Panginoon. So, ang ating pananampalataya ay maaari pong lumago hanggat nakatuon tayo sa salita ng Diyos at sa mga pangako ng Diyos. So, ano po yung pinangahawakan ng Bible verse? Sino po yung mga live Bible verse po sa atin? Amen. So, lahat po ba tayo may pinangahawakan? Amen. So, kung hindi mo po alam ang Bible, hindi mo alam ang salita ng Panginoon, hindi ka nagbabasa, paano ka magkakaroon ng object of faith? So, napaka-importante po talaga na nagbabasa po tayo ng Bible, nagme-meditate po tayo, at nagme-memorize po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi yun po yung panlaban natin every time na may pagsubok po tayo. So, ako nga nung nakaraan, kasi nanakawan yung harap namin yung sa salon ng tindahan. Ang dami-dami niya ng mga kandado, siguro more than 10 na kandado, but then, nanakawan po siya. Kami na dalawa lang yung kandado, tapos pag natanggal yung dalawang kandado, matatanggal niya. So, that time na nanakawan yung kapitbahay namin na sa tindahan, hindi natulog si Kyle. So sa susunod na hindi natulog si Kyle, parang nag-worry ako at first, pero dahil may pinangahawakan ako na Bible verse, sabi ni Lord, when I am afraid, I put my trust in you. So nagtitiwala ako sa Panginoon na kahit walang bantay, kahit hindi natulog si Kyle doon sa tindahan namin, walang mangyayaring nakawan sa tindahan namin. Kasi may pinangahawakan akong salita ng Panginoon at hindi ako makakatulog ako ng mahimbing kasi alam ko God is totoo at tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Amen. Basahin po natin sa Hebreo 11 verse 17-19. Nang sumugin ng Diyos si Abraham sa pananampalataya din ang nagdiyos sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niya ang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos, na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya sa patalikhanang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. So, Amen. So, number 3 na principle is worship. So, ang pinakadakilang pagpapahayag po natin ng ating pagmamahal sa Diyos, ito ay ang worship or ang pagbibigay po natin sa Kanya ng ating pinaka-the best. So, dapat po the best. Kapag nag-serve po tayo sa Panginoon, dapat the best. So, ang iba po sa atin, kahit ako, nung baby Christian pa lang ako, ang definition ko ng worship, yung singing, yung dancing, clapping, jumping. So, yun yung parang definition ko ng worship. So, later on, nung medyo tumanda-tanda ng konti, nag-grow yung pananampalataya, hindi pala yun. So, ang worship po pala, whatever we do, kailangan we do it for the glory of God. So, yun ba? Diba? Kapag naglilinis po tayo at naglilinis po tayo ng buong puso sa church po natin, it's an act of worship. Yung mga cooking ministry, kapag nagluto po ng pagkain natin, mamaya may pagkain po tayo. Amen. It's an act of worship. Yung paghuhugas ng mga pinggan. So, it's an act of worship po pala. Sa mga estudyante, pag-aaral ng mabuti, it's an act of worship sa ating Panginoon. So, very good ang ating mga CPCM people kasi ang nagaling po nila sa kanilang mga klase. So, Amen. So, how did Abraham demonstrate worship? So, back to story po tayo. Basahin po natin sa Genesis 22 verse 9 to 10. Sorry, mako-overtime. Pagsapit nila sa lugar na tinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito
ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gamusin. Nang sasaksakin niya ang bata, so, di ba, yung iba po sa atin, di ba sabi ko nga po kanina, si Isaac po is nasa 20s na. So, kaya niya nang labanan yung papa niya. So, kaya niyang pumigla. So, hindi po nagpumigla si Isaac because sumunod din po siya sa ama niya. So, bakit po siya sumunod sa ama niya? Kasi alam niyo din po, kilala niya si Abraham, kilala niya rin ang ating Panginoon. So, maaari si Abraham, from stories to stories, kinikwento ni Abraham kay Isaac yung mga pinagdaanan nilang mag-asawa. Na kaya kahit na may hint na si Isaac na siya pala yung i-offer, di ba? Siguro kung tayo, ay, ako pala yung i-offer, ako pala yung ipapatayin. Di ba? Magpumimiglas tayo, maaari natin labanan yung father natin. Pero hindi po yung ginawa ni Isaac. Sumunod po siya sa kanyang ama. Ibig sabihin din po yun, si Isaac is man of faith din po. So, verse 11, 2-3. Basahin po natin. Verse 11, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa ka ng sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. So, amen. Next, paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. So, amen. So, doon pa lang makikita po natin na talagang tinest lang ni Lord si Abraham. So, alam na ni Lord kung anong mangyayari. Ang gusto lang ni Lord is malaman ni Abraham na handa siyang sumunod sa Panginoon. At malaman ni Abraham na tunay nga na mahal niya ang ating Panginoon. Amen. So, sabi nga po sa verse 13, di ba, paglingon niya, may nakita siyang isang maglalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabi sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at ginhandog sa halip ng kanyang anak. So, yun nga, si Lord yung nag-provide. Kaya ngayon tinawag na yung lugar na yun, Jehovah Jireh. So, ang ibig sabihin po ng Jehovah Jireh is God will provide. Amen. So, nakita po kailan po ba nakita ni Abraham yung tupa? Before or after nasasaksakin niya yung anak niya? Di ba? After po. So, pinagkaloob po ni Lord yung instead na si Isaac, yung tupa na dapat i-offer sa kanya. Amen. So sabi po dito, kapag lubos kang sumunod sa Diyos, matutuklasan mo ang kanyang katapatan. Ibinibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa kanyang oras, sa kanyang mga paraan. Hindi mo malalaman kung ano ang kayang gawin ng Diyos hanggang wala nang matira sa iyo, kundi ang Diyos lamang. So, amen. Kapag isinuko mo ang lahat, matutuklasan mo ang Diyos. So, kapag walang-wala na po tayo at kapag isinuko na po natin sa Panginoon ang ating mga problema or any pagsubok, doon po natin malalaman yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Amen. So, amen po ba? Amen. So, alam ko po na naranasan niyo na po yung katapatan ni Lord sa buhay niyo. Diba? Pag may mga answered prayer tayo, diba? Nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. And then, verse 17, pagpapalain kita, ang lahi mo ay magiging sindamin ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. So, amen. Because of that obedience and faith ni Abraham, pinampala niya. Sa English kasi, greatly blessed. So, hindi lang pagpapala yung binigay ni Abraham, ni Lord kay Abraham, kundi greatly blessed. So, kung mababasa niyo sa Genesis, di ba? Grabe
po yung pagpapala na binigay ni Lord kay Abraham. Hindi lang po kay Abraham, pati na rin po sa kanyang anak na si Isaac at sa mga sumunod pang henerasyon sa salinlahi ni Abraham. Conclusion po, what is God asking from you today? So ano po yung hinihingi ng Lord sa inyo? What is your Isaac in life? So lahat po tayo is may mga Isaac sa buhay natin. Ito man po yung family natin, mga anak natin, mga trabaho natin, negosyo. Kapag ang mga bagay na ito ay ipinagpalit po natin sa Panginoon, pag-isipan po natin kung talaga we show our love to God. So kailangan po, number one priority po natin ang ating Panginoon. So from that story of Abraham and Isaac, how can we show our love to God? Madali lang po i-memorize yung three principles. Tandaan lang po natin, OFW. Obedience, faith, and worship. So ang OFW na po ito ay magbibigay po sa atin ng pagpapala at gayon din po ang ating paglago sa ating spiritual life. So, Amen. Yan po ang ating mensahe sa umaga nito. Nawa patuloy na nagkaroon po ng clarity,